All the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. Hallelujah. I give my double honor to our dearly beloved parents in the Lord. And we always remember and cherish their blessed teachings and preachings of our dearly beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeda and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, our Mama Dear. And greetings po to our beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and to our beloved visitors and all webcast viewers. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko, mahal na Panginoong Hesus, sa gintong pagkakataon na ako po ay makatayo dito upang purihin, pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko, mahal na Panginoon, tunay na nung wala pa po ako sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ako po isang kabataan na talagang, ako po umiinom, naninigarilyo, talagang sa akin pong pag-aaral, nauubos ang baon ko sa pagbili po ng alak. Dahil ako po yung nagsisimula talaga na magplano para kami magkaroon ng inuman. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, dito sa banal na gawain, nung ako po yung mabautismohan sa pangalan ni Hesus, tunay na binago po ako ng mahal na Panginoong Hesus dito sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, matigas po ang aking puso. Matagal po akong dumadalo pero nakikinig po ako dyan. Katulad din po ako ng mga baguhan nakaupo dyan. Pag meron pong nagpapatotoo, talagang ayaw ko pong tanggapin na parang hindi ako naniniwala. Sinabi ko po, patawarin ako ng mahal na Panginoong Hesus, pero sinabi ko po noon na parang yung mga nakatayo dito, parang scripted or binabayaran. Pero alam niyo po sa himalang ginawa ng mahal na Panginoong Hesus sa aming buhay, alam niyo po, pinatunayan niya na buhay at makapangyarihan siya dito sa Jesus Miracle Crusade. Alam niyo mga minamahal, a-attend po kami ng overnight noon. Kasama ko po yung mga humayo po na sa akin, nag-share po. Tunay na sa dako po ng doon po sa may Adamson University, meron pong humarang sa amin na frat group, mga fraternities po, na yung ating pong kasamang beloved kapatiran, akala ko po kakilala niya, babatiin niya lang sa balikat. Pero alam niyo mga minamahal, talagang binigyan ng karunungan ng mahal na Panginoong Hesus, yung isa pang kasama natin, na nag-rebuke bigla siya, sinabi niya, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, bilang baguhan ako po, nagulat po ako, kaya po pala siya nag-rebuke. Nakita niya po na meron na palang, dito po sa relo, nung frat member, meron po nakapasok na kutsilyo na talagang sasaksakin niya sa balikat. Akala ko po babatiin lang. Sasaksakin niya po sa balikat yung isang kapatiran. Ngunit, totoo po ang tinuturo ng ating beloved pastor, hallelujah, Yes, hallelujah, amen, hallelujah, na hallelujah. makapangyarihan ng salitang hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, pag-rebuke niya ng hallelujah, praise the Lord, talagang nakita ko po ng mata ko na frozen po yung frat member na yon. Hallelujah. Alam niyo, naka-steady lang po siyang ganyan. Hindi po natuloy yung anumang plano niyang pagsaksak dito sa ating kapatiran. Talagang purihin ang mahal na Panginoong Hesus. Isang bagay na ginawa ng mahal na Panginoong Hesus para maniwala ako na totoo po ang bawat sinasabi dito sa harapan. Tunay na talagang mapaghimala ang mahal na Yes, Panginoong amen, Hesus hallelujah. dito sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo, dumating din po sa akin na nagkaroon ako ng karamdaman. Nagkaroon po ako ng bukol dito sa aking leeg. Pabalik-balik po yan, pinapatanggal ko po yan. Tapos bumabalik lang hanggang sa ako po'y nagpa-counsel sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, our Mama Dear. Sinabi po niya sa akin, mag-fasting po ako. Alam niyo po, nag-fasting po ako. Second night pa lang ng fasting ko, nagising po ako, nabasang-basa yung unan ko. Alam niyo mga minamahal, pumutok po yung bukol ko, lumabas lahat ng liquid na nasa leeg ko. At amen, mula hallelujah, noon, hindi na po hallelujah. ito bumalik. At talagang purihin ka, mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na
Aking pong beloved daughter, nagkaroon po yan ng karamdaman. Ang karamdaman po niya ay tinatawag na Henoch's shoreline purpura, wherein yung pong sakit na ito, 1 out of 10,000 lang na bata ang nagkakaroon. Nagumpisa po yan na nagkaroon po siya ng rashes sa buong katawan. Tapos hindi po siya makatayo hanggang mga muscle pain and joint pains ang naramdaman niya. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, diyan po sa dako ng may kawayan, dati ang ating pong gawain, mataas yan, binubuhat po siya para lang maka-attend kami. Alam niyo mga minamahal, tunay na sa pamamagitan po ng panalangin, nilehans po siya ng mga ating beloved prayer warriors. At sa panalangin po, sa unang panalangin ng ating dearly beloved pastor, nung time na yun, mga minamahal, alam nyo, unti-unti po pinagaling ang aking beloved daughter. Yes, Hallelujah, amen. hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nawala po yung rashes sa buong katawan niya. Hallelujah, hallelujah po rin kamal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Isang himala sa aming buhay na tunay na hindi ko makakalimutan. Patuloy kong papasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ang aking beloved husband, April of 2022, nung siya po ay ma-diagnose ng hemorrhagic stroke, wherein meron pong bleeding ang kanyang utak. Nagkaroon po ng 54 ml po na bleeding sa kanyang utak. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Dahil tunay na nung na-diagnose po siya, humahangos po yung doktor nung makita yung resulta ng CT scan na mayroon pong bleeding ang kanyang utak. Talagang sabi po nung doktor, 50-50 ang kalagayan ng aking beloved husband. Critical po siya na kailangan maisalang agad siya sa operation. Nung time po na yon, tunay na humingi po kami ng backup prayer sa ating beloved pastor. Nanalangin po kami, mahal na Panginoong Isus, wala kaming magagawa sa ganang amin. Tunay na, alam niyo po, ang unang himala na ginawa ng mahal na Panginoon, na napaka-imposible sa tao. Ngunit alam niyo mga minamahal, yung operation sa utak niya, hindi po natuloy yan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay na pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, dumating sa point na hindi niya po ako nakikilala. Hindi niya po nakikilala ang kayong beloved daughter. Hindi siya makabasa ng Bible. At saka alam niyo po mga minamahal, hindi po siya makapagpuri ng dire-diretso. Alam niyo mga minamahal, sabi ko po sa kanya, sumigaw ka lang ng hallelujah, praise the Lord. Wala siyang masabing salita mga minamahal. Talagang sabi ko sa kanya, sumigaw ka lang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, hindi siya makapagsalita, pero ang salitang hallelujah, praise the Lord, nasasabi niya, talagang purihin ka, mahal na Panginoon. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, napaka-imposible dahil nababalitaan natin, basta po merong bleeding sa utak, talagang ang chances po niyan, maliit na, talagang hindi kakayanin. Ngunit dito sa ating banal na gawain, talagang meron pong Diyos na sumasagot ng ating mga panalangin. Hallelujah, purihin ka. Napaka-imposible. Purihin ang mahal na Panginoong Isus. Alam niyo mga minamahal, ang aking beloved husband, lumabo po yung paningin niya dito sa side na to at saka dito. Hindi po yan makapagbasa, hindi siya makapag-drive. Ngunit nagpalehans po siya sa ating beloved children, Almeida children. Alam niyo, after po siyang malehans, ilang araw lang po nakapag-drive na po siya. Yes, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Nung una po, nung umaawit siya bilang finest choir member din po, sinasabi niya hindi niya mabasa yung lyrics. Talagang nahihilo pa po siya. Pero sabi nga, magpatuloy hanggang sa kinahabagan siya ng mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Unti-unti po siyang nakakasunod na sa koryo. Unti-unti na niya pong nababasa yung lyrics ng aming mga kanta. Talagang puri ng mahal na Panginoong Isus. Alam niyo mga minamahal, nung tinakbo namin siya sa hospital, tunay na nagkaroon po ng complications sa kanya. Lumaki na yung tiyan niya, naninilaw po siya. Tapos, in-oxygen na po siya. Hanggang sa nag-decide siya, sabi niya,
Uuwi niyo na ako kasi lalo akong mamamatay dito. Sabi niya gano'n. Nag-release po siya ng 100% faith sa mahal na Panginoong Yesus. Nanampalataya po siya hanggang sa nagpaalam po kami, nag-sign po kami ng waiver. Kahit nagagalit yung mga doctors niya, talagang sabi po niya, ayoko na dito. Sabi niya gano'n, iuwi niyo po ako. Sabi niya, ano ang magiging patotoo ko kung lalabas ako dito sa hospital na pinagaling? Sabi niya, kung ano man yung mangyari sa akin, mamatay, mabuhay, iuwi niyo na ako. Sabi niya, sa mahal na Panginoong Hesus ako. Alam niyo mga minamahal, inuwi ko po siya. Nung una po, naka-oxygen siya. Sabi ng mga doctors, bumili po ako ng oxygen hanggang sa sabi ko, hindi na po kami mag-uwi ng oxygen. Umuwi po kami niya, nasa sasakyan, hirap na hirap siyang huminga, naghahabol po siya ng hininga. Ngunit sa mga oras na yun, wala kang ibang tatawagan kundi ang mahal na Panginoong Hesus lamang. Yes, Mahal na Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang buhay ng aking beloved husband. Ikaw nang bahala sa kanya. Alam niyo mga minamahal, umuwi kami sa bahay, inaalalayan yan. Hindi pa siya makalakad mag-isa, naghahabol ng hininga. Patuloy po kami nagpupuri sa bahay. Alam niyo, umaga, gabi, nagpupuri. Hallelujah, hallelujah. Nakikita ko yung paghahabol niya ng hininga. Ngunit alam niyo mga minamahal, nagsumamo kami, humingi kami ng tawad sa mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoon dininig ang aming pagsusumamo. Hindi ko na lang po namalaya na bawat araw na dumadaan ko, nawawala na po yung paninilaw ng katawan niya, ng balat niya, nawawala na po yung paglaki ng tiyan niya. Alam niyo mga minamahal, hanggang sa nanalangin siya, mahal na Panginoon, gusto ko makabasa ulit ng Bible. Kasi pag binubuksan niya yung Bible, hindi niya talaga mabasa. Alam niyo mga minamahal, unti-unti po, nakabasa na po siya ng Bible, nakabasa na siya ng mga lyrics. Hallelujah. Hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. At meron pong isang araw na nag-decide po kami na bumalik sa hospital dahil wala po kaming clearance kung ano na po nangyari sa kanya. Basta lumabas lang kami, nag-sign kami ng waiver. Hanggang sa nagpa-MRI po kami. Alam niyo mga minamahal, lumabas sa resulta ng MRI niya. Meron na lamang latak ng dugo doon sa kanyang utak. Parang sabi doon, peklat na lang po yung nakikita nila. Talagang purihin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko, mahal Panginoon, dahil ultimo yung mga doktor sabi sa kanya, anong iniinom mong gamot? Sabi niya, wala po akong iniinom. Anong ginagawa mo? Sabi niya, lagi lang po kami nasa banal na gawain ng mahal na Panginoong Hesus. Sabi niya, nagpa-fasting po kami. Sabi niya, sa akin, kung hindi kayo magpapariseta ng maintenance, nagpapasalamat po kami dahil nung time na tinakbo namin siya, inalayan niyo siya. Sabi nung doktor, huwag kayo sa akin magpasalamat. Doon kayo sa Diyos niyo magpasalamat dahil siya talaga ang nagpagaling sa kanya. Hallelujah. Sabi niya, ang recovery ng husband mo, ibang klase, parang walang nangyari sa kanya. May mga sumunod na ganyang pangyayari, hemorrhagic stroke, nagkaroon ng bleeding ang utak. Ngunit hindi talaga pinalad, hindi kinaya namatay po, hindi tayo natutuwa, pero ganito ko lang po tinataas ang mahal na Panginoong Hesus sa Jesus Miracle Crusade. Kaya walang imposible sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pinapasalamatan kong mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapala sa aming buhay, sa pag-iingat. Alam niyo mga minamahal, i-share ko lang din po na may nabili po kaming bahay dito malapit sa gawain dito sa Marilao. Nung time po na yon, gusto na po naming ibenta yon. Wala po, hindi po siya mabenta-benta dahil nasa QC po kami nakatira at sa dako na po kami ng Amoranto dumadalo. Kaya binebenta sana namin yung bahay dito. Alam niyo, hindi po siya talaga niloob ng mahal na Panginoon mabenta. Kaya pala po, magkakaroon tayo ng gawain. Talagang walking distance lang po kami dito. Talagang pinapasalamatan kong mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapala niya mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, sa pagpapagamit niya sa amin. Bagamat hindi kami karapat-dapat, minarapat kami ng mahal na Panginoon na maggamit sa kanyang banal na gawain, sa mga pagpapala sa amin sa physical, financial, ngunit higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.